3:30 ng umaga, madaling araw. Habang nagpapatrolya yung ating kapulisan, alinsunod sa utos ng ating bagong PNP na ang kagustuhan niya, yung mga pulis natin, dapat nakalatag, nakikita, nararamdaman dyan sa kalsada. Habang nagpapatrolya sila, nakita nila itong isang truck na nakahambalang sa isang highway dito sa may Barangay Don Bosco. Sinita nila to, bakit naka-standby doon, nang may biglang lumabas na dalawang tao dito sa may open manhole. Question nila anong ginagawa, bakit ganong oras nandun. Tapos nakita nila may mga wiring sa tabi. Biglang nagtakbuhan tong mga katao, no? Kaya nagkaroon kami ng habulan. Nabulaga sila, tulasan sila. Kaya meron tayo sa CCTV natin yung actual footage ng apprehension, ng arrest. Sir, medyo nagkahabulan daw, sir. Yes. Anchored with the first pillar of our new chief PNP, the swift and responsive public service, yung first pillar. Na-aresto natin tong mga suspect na to. And just imagine, at that early morning, mayroong nag-i-inspect sa mga manhole. Accordingly, nung sinita sila is chine-check nila yung mga cable wires ng PLDT and PLDT serviceman sila. Yes, sir. Yun yung sinabi. But obviously, because of the experience and trained mga police beat patrollers, instinct yan pag police ka, hindi naka-una-una, hindi naka-uniforme ng PLDT. Pangalawa, yung oras. So when they try to check kung anong meron man silang authorization or kahit ID man lang sa PLDT, operational sila, wala silang maipakita during the time. So, Sir, doon natin nalaman na ano sila, talagang mudos or mga tirador ito. Ito yung cable wire group na pumapasok ng mga manhole, wherein doon nakalagay mga drainage yung mga cable wire ng telecommunication companies. Sir, gaano po katalamak, sir, ang grupo na to, sir? Ang dami nila, sir, tapos may sasakyan. As we know, after the arrest or apprehension of this 10 suspect, most of them, yung 8 from Tondo, no? Then yung 2 from Valenzuela. And yung driver ng truck van na ginamit nila. During the record check or operational research, itong driver ay involved sa illegal drugs or may 165 yung previous case niya. And so far, yun yung record check pa namin dito sa huli natin ng 10 suspect. Going yung record check, we already submitted to the LTO for the verification ng owner as well as other pertinent information para we can dig deeper kung anong participation ng owner ng truck. And we have also information na kasama sa grupo. So during the filing of cases, sinama namin at large. Nakulong ka lang dati, kuya? Oo, kuya. Opo, Anong pong naging kaso mo dati? robbery po. Saan lugar yan? Sa Tondo po. Ikaw, kuya, pangatlo. Wala po. First time mo palang makukulong? Opo, sir. Ikaw, kuya, long hair. Nakulong ka na dati? Ha? Anong kaso? 9-1? Ano? Ano, kuya? Simple lang po binigay sa akin. Ano, kuya? Simple lang po binigay. Ano nga ang kaso? Yung isang kapit sa Tangkang pagpatay sa tao? Simple? Simple. Ikaw, kuya, nakulong ka na dati? First time mo? Kuya, ikaw? Ikaw, driver, di ba? Ikaw, kuya? Hindi pa po. Taga saan ka? Tondo po. Nasa Tondo? At aroma. Roma. Ikaw, kuya, nakulong ka na dati? Ikaw, kuya? Nakulong na po. Anong kaso? Frustrated ako sa ito. May pangkat ka na? Wala pa po. Taga saan ka? Tondo po. Kuya, anong masabi mo dito sa lakad ng grupo na to? Baguhan lang po kami, sir. Nirecruit lang po kami
kami. Ano sana anong lakad to? Pwede mo paikwento? Di po namin alam yung lakad sir, pinakita lang po kami ng permit sir. Saan? Nanyaya lang din po kami. Sino nagyaya sa'yo? Yung recruiter po, Nasaan yun? anyway nakatakas. Ano, menen. Usapan nyo. Ano po, babayaran daw po kami arawan. 500. Agawan. Ano ang gagawin nyo? Sabi ko, pupupulan ko lang daw po ng wire. Anong wire? Wire po ng cable ng ano. Tinanong muna po namin kung legal po ba o illegal. Oo. Sabi niyo, pinakita niyo po kami legal. Sabi niyo po, illegal po. Oo. Tapos sumama po kami. Mga baguhan lang po kami. Saan nyo pinulat? Saan galing yung mga wire? Sa may ilalim po. Ilalim ng. Mga loob po. Tapos, Tinuruan na lang po kami kung paano mga gagawin po. Kasi wala po kami ano eh. gano'n yung kabilis ginawa yun. Legal po. Mga ilang oras. Ganun, ano lang po kami, trabaho lang po kami ng trabaho. Mga po, inano lang po namin, kinarga lang po namin ang kinarga. Kaya, may sinasabi ka? Anong sabi mo kaya? Hindi po namin alam na ganun po na illegal. Ang alam po namin, legal po yung proseso doon kasi may public po silang pinakita. May dumaan po ng pulis yun po, tumakbo po yung ano, yung Maynard. May ba't tumakbo yun? Ba't ano yun? Yung pala, illegal po pala. Tumakbo po siya, umalikas po ng takbo. Paano ko nga? May dumaan po na pulis. May dumaan po na pulis. Tapos? Tinanong po kami kung anong ginagawa namin. Tapos yung Maynard po, ayun na may hawak siya sa Yung may hawak na may papel, ayun yung tumakas na po. Tumakbo May po papel. siya, sumakay po sa motor na kasama niya. Pero alam niyo bang sobrang perwisyo yung ganyan, kuya? Ayun nga po eh. Ha? Nagsisisi po kami, bahay Nagsisisi po kami. Ano sabi mo? Opo, nagsisisi po kami. Napasama kami sa Napasama kami ganito. sa ganito. Alam niyo yung halaga ng wire na yan? Wala po kami alam din. Ang alam lang po namin, sasawaran po kami ng 500. Siyempre po, Sa kabuuan, may 10 nahuli na pagka-aresto natin, binasahan natin sila nung Miranda Doctrine nila, karapatan nila. Doon natin pinestyon, pagbukas natin nung truck, doon tumambad sa atin na mas marami pa pala silang nakuhang mga wire rings ng ginagamit sa internet doon ng PLDT. So agad, ininforma natin ng PLDT. Tapos humingi na rin tayo ng tulong sa barangay kasi marami itong nakuha natin. 10 katao to. So, ngayon, nung nakuha na natin, dinala agad natin sa station para maiproseso. At ayun nga, nasampahan natin sila ng kaso ng theft, Republic Act 10515 o yung Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. Ang declare ng PLDT, umabot daw ito na almost 625,000 ang worth. 625,000 yung nanakaw. Kung saan, kung hindi nagpapatrol yung pulis natin at hindi yun nakita, malamang higit pa doon, baka umabot pa ng 1 milyon yung nakakuha. Alinsunod din po sa utos naming Chief NP, yun ang instruction po ng ating buting Chief of Police, Sir Montante, na dapat masunod yung 3 minutes response time ng PNP. Dapat, once na may tumawag sa atin, humingi ng saklolo, within 3 minutes or less, dapat ma-respondihan na natin yung humihingi ng tulog o ng police assistant. At the same time, dapat yung mga pulis natin nagpapatrolya, hindi nasa nasa opisina nagpapalamig-lamig lang. Dapat nandiyan sila nagpapatrolya, inaalam nila yung mga surroundings nila at kung prevention crime, i-prevent na. Snappy talaga dahil nakikita nga dito na very effective yung pag-deploy natin ng tao, pag-deploy natin ng mga personnel natin sa Parañaque kung saan isipin nyo, alas 3 ng madaling araw may pulis pa nagpapatrolya at nahuli itong mga to. Thank you very much, sir. Salamat, sir. Aboy, sir. Okay. This is a clear evidence na ang Police Parañaque ay tuloy-tuloy yung laban natin sa kriminalidad dito sa city ng Parañaque at ika nga, sabi ko, di kami natutulog just to enforce the law, maintain peace and order and the safety and security of all Maraqueños na andito. Ang masabi natin dito is maging mapagmatsyag at be watchful at alerto lalo na sa mga ganong oras. At pasalamat kami sa mga katuwang natin sa public service, lalo na yung taga-PLDT na representative in the person of Mr. Delia. At very supportive and active sila right after nung tinawagan namin sila in this particular theft case.
agad-agad andyan sila, the complainant. Pinalakas na pagpapatrolya, naaktuhan yung mga itong grupo na to na perwisyo sa ating mga kababayan. Magandang hapon po sir. In behalf sa PLDT Management po, saka yung division head namin, nagpapasalamat po kami sa Parañaque Police Station sa pamumuno ni Colonel Melvin Montante na huli yung mga salary ng mga pagnanakaw ng underground cable sa Parañaque area. Maraming salamat po. Kaya pwede bang, ano po ang tawag nyo? Kayo po ay isang taga-PLDT. Ano po ang tawag nyo sa grupo na to? Tinatawag po namin sila ng manhole gang. Ganun po ba? Yung grupo nila kasi Apo. sa dami na ng nahuli namin, mga grupo nila. Yun ang tawag namin sa PLDT. Ganun po ba ka-perwisyo to, katalamak? Sa area nyo po, sa southern? Perwisyo po dun sa mga may mga lines ng subscriber ng PLDT. Salamat po kayo. Ano po? Well, sa kapulisyahan ng Parañaque at sa buong Parañaque City, particularly doon sa mga counterparts namin, sa mga BPATs at saka sa other force multiplier, tuloy-tuloy lang natin yung trabaho natin, maintaining peace and order. So dapat mas maging energetic pa tayo, alerto, as of now, lalo na dito sa bagong programa ng ating bagong CPNP, itong 3-minute respond time para sa anti-criminality or peace and order ng city of Parañaque and the whole concern of the PNP. I'm Police Colonel Melvin Reyta Montante, the Chief of Police of Parañaque City. Thank you very much po sir. Salamat sir.